Good morning mga kalakayers. At for today's video ay nais ko lang i-share yung aking ginawang ball pop kulata ng aking Squire Bingham. At pasintabi po sa mga Ilocano, awan ti agoy oyaw apo. Dahil hindi naman tayo professional na gumagawa ng kulata, bagito pa lang tayo, pero wala lang tayong magawa. At sayang naman yung kaprasong kahoy na imbis na itapon ay naisipan ko na i-try na gumawa ng kulata ng aking laruan. At i-share ko na rin kung ano yung paraan ko, paano ko ginawa yung kanyang trigger ball pop mechanism. So marami nang nakakagawa nito sa YouTube, pero panoorin nyo lang po, baka meron kayong makita na karagdagang idea kung paano nyo mapaganda pa yung inyong trigger ball pop mechanism. So ito po yung aking nagawa. Bali hindi pa po naliha ng pino, magaspang pa, pero nagagamit ko na po na pamaril ng daga dito sa bahay. Maraming daga dito sa bahay. So dito sa dulo medyo kinapos dahil maliit na yung kahoy. Mas maganda sana kung mahaba ng konti. Anyway, personal ko lang naman po ito na gamit, so okay na rin po sa akin ito. So ito po yung kanyang trigger mechanism. Papakita ko lang po. So yan po. So yung mga ginamit kong mga materials ay yung mga ano lang po, yung mga bakal-bakal na ganito, pinagsasabitan ng mga paninda sa mga sari-sari store. So ito po yung kinuha ko. So simple lang po yung pagkagawa. Sinimplihan na lang po natin, wala nang gaanong mga piyesa. Ang importante dito ay gumagana ng maayos. So ito po yung kanyang gatilyo. So itong gatilyo niya ay pwede pang i-improvise ito, o pwede pang pagandahin. Kaya lang hindi ko na binago. Kung may time siguro ako ay babaguhin ko. Pwede pang pagandahin nito eh. Halimbawa magputol ka ng flat bar at i-welding mo rito. Yan. Pero so far ay nagagamit ko naman, so siguro next na meron tayong time. So ito po yung kanyang mechanism. Napakasimple lang po. Yan. Mga scrap materials lang ang ginamit ko rito. Ito yung mga bakal na galing sa pagsabitan ng mga paninda sa mga sari-sari store. Pero merong
kwan dito, merong akong inilagay na napakalaga ito. Nilagyan ko ito ng brush tube. At yung brush tube na ito ay papasok yung barena na siguro mga 532 na barena. Yan. Ang purpose nito ay upang ito ang mag-control dito sa mechanism na ito. Dahil kung wala ito, pwedeng gagalaw-galaw na ganyan. So malaking bagay ito, itong brush tube na ito. Ngayon kung wala ka namang brush tube, yung mga gumagawa ng mga aircon o rep, yung mga tubo na ginagamit nila na tanso, tanso rin yun, kaya lang kulay pula na tanso. So parehas lang sila ng taba. Ayan, pwede kang humingi doon ng siguro mga 3 pulgada. Yan, saktong sakto, saktong sakto. Yung mga pinagpalitan nila, pinaglumaan, pwede ka namang humingi siguro. Yan, saan ba nakalagay ito? Yan. Kung napapansin po nyo yan, ay ito po yun. Hininang ko rito ng buo 1.5 inch, 1.5 inch. Ang purpose nito ay upang ito yung mag-guide dito sa trigger mechanism na ito. So napakasimple lang, isulot mo lang doon. Pwede mong ipahinang ito sa mga gumagawa ng mga radiator. So ang ginawa ko is, kung mapapansin nyo ito, merong tornilyo na maliit. Ang purpose niyan ay adjuster nya. Parin ko muna. Yan, 1/8 na tornilyo. Maraming nabibili ito sa DIY hardware. 10 piraso yata, 20 pesos. So kung mapapansin nyo, parang 2 piraso, pero nung hininang ko yan, 1 piraso lang. Buo yan na hininang ko rito. Yan. Nung nahinang ko na, ay linagari ko rito sa hindi naman sa gitna,
Then pagkalagari ay meron akong kikil dito na maliliit. Mura lang ito sa DIY, mahigit lang 100, 6 na piraso. So ito yung pinakamanipis. Nung lalagari ko ay kinikil ko dito sa gitna, hindi naman sa gitnang gitna, na kasya itong pinakanat ng kuwan na ito, ng tornilyo ito. Ano yung purpose nito? Lalagay mo dun sa ron sa pinakagitna, then nilalagay mo yung tornilyo, saka mo hihigpitan. Lang para makita nyo mabuti. So ang purpose po nito ay adjuster, ano? So halimbawa ilagay mo natin ganyan. Napaka basic lang, pero gusto ko lang po i-share. Wala nang ganong nito, komplikadong mga pyesa. At walang ganong gastos. So kung gusto mo na yung soft lang yung pagkakalabit, din puputok na, or kung gusto mo naman ay medium, nandito yung kanyang adjuster. So kapag ka pinihit mo yon tornilyo na maliit, yan, mapapansin nyo itinutulak niya yung mechanism, tinutulak niya. At siyempre pag tinulak niya ito, itutulak din niya yung gatilyo na stock. So habang tinutulak niya, lumilit yung pinaka-cam ng trigger mechanism dito na sumasapo doon sa hammer. So habang lumilit yon, kunting kalabit mo lang na ganyan, kakawala na yung hammer. So ito yung purpose niya. Ngayon kung gusto mo naman na yung normal lang, then balik mo dun sa dati. Yan. So napapansin nyo, pansinin nyo itong puting ito na inilagay ko. Ewan ko kung nakikita nyo, mapapansin nyo ito, pagka hinigpitan ko, aatras itong kanyang trigger. So ganun lang po kasimple. At ito ang nagdala, itong
brush tube na ito. Kapag wala ito ay gagalaw-galaw yan, hindi makakapag-operate ng maayos. Subukan po natin. So yan po. Napakadaling kalabitin, no? So kung i-adjust mo pa yung kanyang adjuster, mas lalong madaling kalabitin. Lalo na ito naka stage 2, naka 2 stage trigger itong laruan natin. Yan. So napakadali ning tanggalin. Tanggalin mo lang rito, wala nang ibang mechanism, hindi gaanong komplikado. Yan, wala na yung kanyang ball pop trigger mechanism. Then pwede mo nang ilagay dito sa kanyang original na kulata. Ganun lang po kabilis. Then kung gusto mo gamitin yung yung kanyang ball pop, balon, ball pop na. Ganun lang po kasimple.